Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, friends to all, enemy of none. Pangulong Bongbong Marcos, umaksyon agad. Problema sa fertilizer, susolusyonan. China, nagbigay ng fertilizer na nagkakahalaga ng 782 million pesos sa bansa. Grabe ano? 782 mga kaibigan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila pinatotohanan nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kasabihan na friends to all, enemy of none. Mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos noong Hulyo ng nakaraang taon, ang kanyang kapunan sa Foreign Affairs ay abalang nagtatrabaho sa muling pagsentro sa patakarang panlabas ng Pilipinas pagkatapos ng matinding maka-US at maka-China ng paninindigan ng nakaraang dalawang administrasyon. Sa kanyang mga salita, tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang patakarang panlabas bilang isa kung saan ang Pilipinas ay kaibigan sa lahat at walang kaaway. At kung ating matatandaan noon, dinala ng Administrasyong Aquino taong 2010 to 2016 ng China sa International na Arbitral Court noong 2014 hingil sa pinag-aagawang tubig sa West Philippine Sea, South China Sea. Bagamat nanalo ang Pilipinas sa kaso, pinili ng Administrasyong Duterte 2016-2022 na isantabi muna ang isyu sa pagnanais nitong hikayatin ng mas maraming pamumuhunan ng China sa bansa, lalo na sa infrastruktura. Gayunpaman, hindi ito napigilan ng gobyerno na maglabas ng daan-daang diplomatikong protesta laban sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea at South China Sea. Ngunit ang Administrasyong Marcos ay maayos na pinamamahalaan ng administrasyon ang mahirap na pagbabalanse ng pagkilos ng muling pagtatag ng malapit na ugnayan sa US kabilang ang pagpapalakas ng alyansang militar ng dalawang bansa, habang tinitiyak ang China na patuloy nitong pinahahalagahan ang relasyon nito na binigyang diin ng dalawang bansa na higit pa sa maritime mga issue. At totoo nga ang kasabihan ni Pangulong Bongbong Marcos na friends to all, enemy of none. Matapos makatanggap ang Pilipinas ng 20,000 metric tons ng fertilizer na galing sa Republika ng China at napakarami po nito na talagang makakatulong sa ating mga magsasaka. At ito'y dahil sa nagkaroon tayo ng krisis sa abono at tumaas din ang presyo ng pataba. Kaya umaksyon agad si Pangulong Bongbong Marcos. Agad itong nag-request sa kaibigan nating bansa at agad naman itong tumugon ang People's Republic of China at nagpadala ng 20,000 tons metric na fertilizer at nagkakahalaga ito ng 782 million pesos at may karagdagan pa na 4 million pesos para sa mga bigas na ibinigay sa mga naapektuhan ng Mayon Volcano. Grabe talagang mag-isip ang ating Pangulo. Solusyon agad. Talaga namang iba ang galing at karisma ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Agad siyang nakahanap ng ideya at solusyon
para tugunan ang crisis sa fertilizer na kinakaharap ng ating bansa at talagang inuuna niya ang ating mga magsasaka na nagbibigay pagkain sa ating lahat para mabuhay. Sa kabila ng tensyon na nagaganap sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa teritoryo na pinag-aagawan, ay nagawa pa rin nila tayong tulungan. Marahil nakita nila ang mabuting adhikain ng ating Pangulong Bongbong Marcos na walang halong pansariling interes at ang nais lamang ay makatulong at mas mapabuti pa ang ating bansa. Sa lahat ng mga bumabatiko sa Pangulo na nagsasabi na wala di mano itong nagagawa, baka sila po Nagbubulag-bulagan na lang mga kaibigan kung sino man yung mga nagsasabi nun. ang walang ginagawa sa kanilang buhay. Naghihintay na lang ng ayuda galing sa gobyerno at marami pang sinasabing hindi makakabuti. Sana'y magtulungan na lamang ang lahat sa kabila ng iba't ibang paniniwala, basta't para sa ikauunlad ng ating mahal na bayan. Tayo ay magkaisa at umahon sa kahirapan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang totoong kayamanan ng Pilipinas ay ang agrikultura. Alam ni Bongbong Marcos na ito ang susi sa pagunlad ng Pilipinas dahil nasa tropical country tayo na mainam sa iba't ibang uri ng agriculture. Sana madagdagan ang termino niya para matupad niya ang kagustuhan para sa bagong Pilipinas. Ang pagtanggap ng Pilipinas sa offer ng China ay hindi nangangahulugan na tayo'y pumapayag na sa mga dati nilang ginagawa. Ito po ay isang pagpapatunay na tayo ay pwedeng maging kaibigan kung tatratuhin ng pantay at may katapatan. Mag-ingat pa rin tayo at laging magmasid kung ang ginawa nila ay galing sa puso at buong katapatan. His policies, friends to all, enemy to none. Mabuhay kayo, mahal na Pangulong PBBM. Friends to all, enemy to none. We hope that the health attitude of PBBM will bring America in China no choice but to become also friends. Salute sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aagawan ng China at US sa pamamahagi ng tulong. Ay siya, ano pa masasabi niyo mga kontra? Yan ang maparaang ginawa ng ating presidente. Galing talaga. End quote. Good morning, Mr. President. Good morning. Our Magandang first umaga question- sa inyo. Our first question will come from Ms. Tuesday New of DCWB. Good morning, Mr. President. Good morning. Opo. Sir, una sa lahat, saan pong mga lugar sa bansa mapupunta itong donasyong urea ng China? And may condition po ba o qualifications para maging beneficiaryo nitong urea fertilizer? Papasok ito doon sa ating sistema ng voucher na binibigay natin sa pagtulong sa ating mga magsasaka. Ito, para hindi magtaas ang presyo, hindi maging mas mahal, we are hindi naman in-isolate natin. Inuna na muna natin dito sa Luzon. So, i-distribute ito sa Luzon through the voucher system that we already have. So, isasama na lang natin itong supply ng fertilizer na ito at para lahat ng pagka nabigyan ang bawat farmer, magbigyan sila ng kanilang voucher, kasama na ito doon sa kanilang kukunin. Opo. Follow up lang, ma'am, isa pa. May napipisil na po ba kayo na maging kalihim ng Department of Agriculture? Yun na lang po yung natitirang bakante na wala tayong leader. Marami, tinatanong ko sa kanila lahat. Kaya inaantay ko, mag-volunteer sila mag-secretary. Ayaw kong palisin eh. So hanggat matapos, well, we have, you know, the truth of the matter is that we have really managed to make some very important structural changes in the Department of Agriculture. So iniisa-isa natin yan. The problem was during the beginning of this year, ay naging crisis lahat ng food supply, food prices, lahat, fertilizer prices, etc. Kaya napakalaking bagay nitong donation na ginawa na binigay sa atin ng China. At yun, we were just trying to put up emergency measures para naman mabigyan natin ng konting tulong at suporta ang ating mga magsasaka. Ngayon, we more or less the prices of the agricultural commodities are beginning. They are not yet stabilized, are beginning to stabilize. Now we are going to make the structural changes that are important to increase production, number one, to ensure the food supply of the Philippines, not only rice, but also corn, also fisheries, also livestock. So iyan ang ating mga ginagawa ngayon.
para naman hindi na tayo umabot sa krisis na sitwasyon kagaya ng dadatnan natin after the pandemic. Kaya ang aking hangarin para sa DA ay pag iniwanan ko ang DA, by that time, we will have systems in place so that we can guarantee the food supply of the Philippines, number one. We can guarantee that the prices are affordable. And number three, that our farmers make a good living. So hanggat matapos natin yun, I suppose you will just have to put up with me as the DA Secretary. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Mr. President. Good morning. Sir, may we get an update on the review of rice tarification law? Ang inaalala po kasi ng ating mga magsasaka, kahit lumakas ang ating produksyon, kailangan pa rin nilang makipagkompetensya sa imported na bigas. Well, that has always been the case. But that has been, kaya kailangan natin mag-import ng bigas dahil ang production cost nga natin ay mataas. Kaya ang presyo ng bigas dito sa Pilipinas ay ginagawa natin pagka nagkukulang, nag-i-import tayo. Kaya we always have to compete. Hindi natin may iwasan mag-compete. Gumawa tayo na we just approved and rolled out the plan for the export industries in the Philippines yesterday. And that is something that we really have to be able to take advantage of. Kasi sinasabi natin may RCEP, sinasabi natin may ASEAN, meron tayong mga free trade agreements. Okay, maganda yan. Nabuksan ang merkado, both for our markets, both for our products to markets, but also as supply for our importation. So bababa ang tariff ng mga iba't ibang produkto pag nag-import. Ngunit mababawi naman natin 'yan sa export. So we have to learn to compete. Kaya't bukas ang merkado na 'yan, hindi lang ibig sabihin dahil nabuksan na 'yan, lahat ng export natin kukunin. We have to continue to compete. Pero hindi natin maiwasan 'yon. Ganyan ang mundo ngayon. We are a global economy and we have to compete in the global economy, and that is why our agriculture has to be brought to a level where we can say it is world class and can compete with all the agricultural producers around the world, especially in our region. Thank you, Mr. President. Ms. Wang Shengsheng of CCTV. Morning, Mr. President. Good morning. I would like to know from you, so what's your expectation about the agriculture cooperation between China and the Philippines? It's very, very promising. As I mentioned in my remarks during the program, it turns out that the priority that we put here in the Philippines on agriculture, the Chinese government, as it was explained to me by President Xi when I went to visit him last January, was the same. That their outlook, that their priorities are the same. That there is food supply, that there is affordable food supply, that the farmers are attended to and make a good living, and to solidify and strengthen our agricultural communities. So we can learn from one another in many, many ways. And I think that has been an ongoing process for a long time now. Not just now because of the food crisis that we're feeling around the world, but also because we have a very similar priorities when it comes to agriculture. So I'm very optimistic. I had a follow-up. The question I supposed to ask yesterday, but when the earthquake happened, so it's cut off. So I would like to know from you, how do you looking forward the economy, trade, and investment prospects between China and the Philippines, especially after the RCEP took effect? I think again, since the RCEP has now taken effect, it's clear that the volumes should increase, and so we look again. I am very optimistic that the trade between our two countries, China and the Philippines, not only in agriculture, but in other aspects as well, I cannot see it lessening. I can only see it growing. Thank you, Mr. President. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.